Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So ayan guys, tignan natin. Kanina bang love reading itong masasagap natin para bago tayo guys mag-start sa mga interesado pala sa ating private reading, wishing candle and cord cutting. Ayan, binubuksan ko na po ulit yung ating cord cutting and wishing candle para sa full moon. Ayan, okay, sa mga gusto mag-avail, message nyo lang ako guys. Nandiyan po sa description box below yung link ng aking Facebook, okay? So, tignan natin guys, kanina bang love reading itong masasagap natin. Kanina ba itong love reading? Wait lang guys. Okay, so meron tayong judgment. Okay, so may nakikita ko dito guys, pwedeng masyadong napapahiya or pwedeng may mga issue kayo. Pwede rin naman guys na may conflict, no? Like, nahahadlangan itong relationship na to ng ibang tao. So, pwedeng okay yung relationship pero ayaw ng family, ayaw ng ibang tao. Pwedeng parang against the world itong relationship na to. Yan yung nakikita ko rito. O pwedeng napupuna yung mali kasi nung isa. Or pwedeng parehas kayo. Pwedeng sa paningin ng iba, pwedeng mali itong pag-ibig na to. Itong pagmamahalan na to. Okay, ayan. Judgment. So, pwedeng parang may ano parang kinukonsinte. May energy ako nasagap na parang kinonsinte. Okay, sige, tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron po tayong ayan, 9 of Pentacles. Okay, so maaaring nag-judge dahil sa estado, no? Na parang yung isa mas okay yung pera. Pwede rin naman guys na parang hindi niya kayang mag-grow sa sarili niya. Like, ano yung kaya niyang patunayan sa sarili niya. Okay, pwedeng may napagod na rito. Ganyan yung pinapakita sa akin. Okay, so guys, pasensya na po sa mga aso na nagtatahulan. Okay, so nakikita ko dito guys parang nata-challenge kasi yung hindi kayo pantay pwedeng sa profession ikaw nagpo-focus ka sa career mo and yung person mo na pe-pressure sa'yo. Like okay din naman yung finances niya pero ang malinaw kasi na nakikita ko dito guys, pwedeng mas malakas yung personality mo. So ikaw parang gusto mo is mag-grow etong taong to. Okay, gusto mo is parang hindi lang siya dedepende. Though, mahal mo naman siya, pero parang huwag ka masyadong dumepende sa akin. Kasi yung iba, ginagawang diba? Ginagawang parang gamot sa depression, itong person. Parang ganyan. So, hindi huwag masyadong dedepende. And once kasi na dumepende ka doon, parang hahanap-hanapin ng katawan mo. Parang gamot lang yan. Na pagka kunyari masakit ang ulo mo, uminom ka ng gamot, mawawala yung sakit ng ulo mo. Parang ganon. So, ikaw siguro nararamdaman mo na parang masyado siya guys, naging kampante na hanggang dito na lang, nakontento siya rito. So, yun kasi ang love talaga, no? Malalaman mo pag mahal ka talaga ng isang tao, pag nakontento na siya doon sa kung anong meron lang kayo. Hindi na siya naghangad ng kahit na ano. Pero kasi may isa sa inyong dalawa na parang hindi lang hanggang doon Na parang pag ba nag-I love you ako sa'yo, mabubusog ba tayong dalawa? Parang ganun yung nakikita ko. So parang isa dito guys, kontento. Yung isa naman, practical masyado. Sobrang napaka-strong ng personality. Hindi na guys siya talaga applicable dito sa relationship na to. Yun yung nakikita ko dito na pwede nagiging judgment. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong communication. Pwedeng distansya din, then struggle nyo rin guys is yung communication. Sa malinaw guys ang nakikita ko dito, kalmado naman, nakakapag-usap pa rin naman kayo guys ng dire-diretso. Pero may iba dito na parang ayaw na makibalita. Ayaw na may malaman pa doon. Ayaw na may mas talk. Kasi parang the more na may nalalaman pa doon sa taong yun, parang nasasaktan lang. Ayan no. Kung wala kayo guys pag-uusap, may nakikita akong communication dito, pwede rin naman guys na siya mismo yung makikipag-reconcile talaga.
wala naman ako nakitang problema dito. Pwedeng hindi lang kayo guys gano'n nag-uusap kasi parang wala naman guys talagang yon pwedeng dahil nagbabarko. Minsan kasi pag nagbabarko, ang hirap ng communication. Okay, depende yan sa company. Baka sabihin mo, iba ba't naman sa amin malakas yung internet? Depende yan guys sa company, okay? Sige, tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron po tayong the Fool, new beginning. So, kung makikita nyo guys, masasubok talaga yung loyalty ninyong dalawa. Kung hanggang saan aabot yung pagiging faithful nyo sa isa't isa, yan o. Diba? Yung aso kasi guys, nagre-represent ng honesty and faithful, no? Okay, and ipagtatanggol niya yung person niya kahit siya yung mapapahamak. Ganun yung nakikita ko. Pero kung makita nyo guys, yung tubig naman is nagre-represent ng struggle. New beginning, kahit sabihin natin guys na napakagaan, go with the flow lang kayong dalawa. Pero talagang may dito, may challenge talaga. No? May parang sinusubok itong relasyon nyo. Okay? Pwedeng ibang tao yung sumusubok sa relasyon nyo. Sabihin natin na okay naman kayo. Yung sabihin natin guys, na ginajudge dito, pwedeng yung estado ng isa sa inyong dalawa na judge ng ibang tao, or pwedeng may parang imperfection na pwedeng, di ba dito naman sa Pilipinas, sobrang napaka-judgmental na parang, ay hindi sila bagay, hindi dapat siya dyan. So, ganun parang pinag-uugnay sa iba na parang dito ka, parang masyado tayo guys pala desisyon, no? Lalo mga Pinoy, masyadong pala desisyon. Minsan, yung iba naman nonchalant. Hindi naman guys lahat, no? So, iwasan lang kayo guys sa mga chismosa. Lalo na kung may mga malalapit kayong chismosang kaibigan, kapitbahay, na baka hindi kayo guys aware, no? Na-judge to. Masyadong dinedegrade yung isa dito. Tingnan pa natin. Okay, kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong, ayan, 6 of Wands. Parang sinasabi na, uy, pwede ka pa sa iba, wag dyan, wag ka lang magstay dyan, wag ka lang masyadong dumepende dyan, parang ganun yung atake. Parang maghanap ka pa ng iba, baka mas worth it, yung tipong mas deserve mo, or pwedeng mas kapantay mo. Okay, parang pala desisyon talaga yung ibang tao dito sa relasyon na to. Though, marami naman talaga guys na lumalapit. Marami nagkakagusto. Ito kasi yung 6 of Wands. And pwedeng famous, pwedeng kilala, or maganda talaga yung profesyon. Maisa pa bumuhay. Okay, so titignan natin guys yung energy nyo naman. Okay, ayan, meron tayong energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay. Doon tayo sa energy ni person. Ano yung nararamdaman niya sa'yo ngayon? Nararamdaman niya sa'yo ngayon. Oh. So, alam niyo guys, itong taong to, pwedeng naguluhan siya na pressure, pero isa lang yung sigurado. Gusto ka pa rin niya guys makasama. Ikaw yung gusto niyang pakasalan. Napakagaan ng pakiramdam niya every time na kinakausap mo siya, every time na nandiyan ka, kasama ka niya, napakagaan ng pakiramdam niya. Kaya parang hindi niya guys nakikita yung problema, or wala lang sa kanya yun. Wala sa kanya yun kahit i-judge pa siya ng ibang tao. Hindi naman siya guys nape-pressure doon. Siguro nung una, pero nung katagalan guys, na-overcome na rin ito ni person. Okay, kasi dito, sure na siya Page of Swords. Diba? Magkakaroon siya ng realization dito. Paunti-unti, gusto kanyang makasama. And parang kung makikita niya, nagkakaroon siya ng plano, temperance. Okay, magkakaroon ng plano itong taong to. Kumbaga mag-iipon siya, or pwedeng pag-iipunan yung dalawa. Okay? May mga engaged na siguro dito. So, pinapakita sa akin dito. Okay? Sige, tingnan pa natin ano naman ang tingin sa'yo ni person. Ano yung tingin sa'yo ni person? Oh. Nagagalit ka pag hindi kanya nakakausap agad, or hindi kanya na-update,
So, siguro ito yung problema mo sa kanya, yung communication. Or pwedeng gusto mo sa kanya is ipaglaban ka. Or iparamdam niya man lang guys na nagiging proud siya sa inyo. Pwedeng hindi mo kasi nakikita sa kanya na parang proud ka ba sa akin? Parang ganyan. Wala eh. Walang ganong scenario akong nakikita guys. So, yung tingin sa'yo ng person mo, parang lagi kang galit sa kanya. Lagi kami pinaglalaban. The Hermit. So, siya tahimik lang. Or pwedeng lagi mo siya guys pinagdududahan, inaakusahan na may third party. Pwedeng may issue na kasi guys talaga before. Pwedeng ganon, no? Pwedeng naghiwalay na kayo, pwedeng ayan. Baka nangyari talaga. So, si person mo guys, the Hermit, no? Nasa Hermit mode siya. Kung meron siya naging kasalanan sa inyo, nandun sa point na yes, galit na galit ka sa kanya. Or pwede rin naman guys na nagdududa ka. Pagdududa pa lang to. Kasi, nasabi ko nga sa inyo guys, parang magkasama pa rin naman. Okay? May mga parang pag-uusap before na may mga issue na parang once na mahula talagang maghihiwalay. Ganun yung nakikita ko. Kasi the tower na to eh. Okay? So, nahihirapan ako dun sa energy kasi talagang napaka-immature nitong relationship na to. Nandun sa point na pag sobra kasi yung pagmamahal guys, may hirapan kayong gumalaw. Kumbaga hindi na kayo magpo-focus dun sa kung ano yung mas importante dun sa relationship. Okay? So, I think meron kayong dapat na ibang bagay na i-consider. Okay? Ayan. So, sige, tignan pa natin. May pagdududa, no? Parang madalas yung pag-aaway. Puro selos. Yun ang nakikita ko. Selos, duda. So, siguro dahil nga hindi kayo kinakausap, napagdududahan mo talaga tong taong to. Nandun yung galit. Tignan natin ano naman yung magiging action. Action ni person. Okay, Four of Pentacles. The Empress. Oh. So, alam nyo guys, nakikita ko mataas ang chance na itong taong to lumayo eh. Pwede kayo maghiwalay talaga. Siguro lower your expectation and wag masyadong laging maiinitin ng ulo. Kasi parang pa-toxic eh. So, once na maging toxic yung relationship, may didistansya na talaga. May aalis talaga. Kasi, wala na eh. Nasa na yung peace of mind doon. Parang ganun. Okay? So, yan po yung nakikita ko dyan, guys. Sige, tignan pa natin, guys. Kasi ito, yung magiging action ni person, mahal ka niya pero handa ka niyang talikuran. Sabi ko sa inyo, gusto ka niyang pakasalan at kahit paglayo niya rito, guys, nandun sa point na mahal ka pa rin niya. May nakakita ko dito guys, pwedeng may pagtalikod talaga siyang ginawa sa inyo before, pwedeng yun yung kinagagalit mo, pwedeng nagkaroon ng third party, pregnancy kasi yung Empress. And siguro nung panahon na yun, mas kailangan mo tong taong to. Pwedeng buntis, may buntis dito, tapos parang biglang iniwan ng person. And isa yun sa nagiging regret niya. Okay? And I think guys, gusto naman niyang bumawi or pwedeng nagkulang talaga siya. Tignan natin ano naman yung magiging. Okay, ano yung magiging outcome? Ano yung magiging outcome? Okay, ano yung magiging outcome? Spirit guide. Meron tayong Emperor. Meron tayong Four of Swords and Strength. So, yung magiging outcome dito, guys, broken-hearted si person, yung magiging outcome, kaya parang hindi niya pa rin kakayanin, no? Kasi napakalakas pa rin ng energy na kahit maghiwalay kayo, maayos pa rin, strength energy. Yun nga lang, guys, sa pagbabalik niya, mas stricto na siya. Kumbaga, hindi pwede sa kanya yung kung ano yung treatment mo sa kanya before. Kumbaga, magle-level up si person. And I think meron kayong mga pag-uusapan kung ano yung magiging plano nyo talaga. Ayan, no, the Hierophant. Okay? Ang magiging disappointment lang talaga dito, nawawala na naman dun sa plano. Okay? And, ayan na nga. Nasasaktan din itong taong to, guys, no? Nakikita ko yung paghihirap niya na parang, bakit kayo humahantong sa ganito? Na parang, bakit parang nagiging on and off na kayo? Though, mahal na mahal ka naman niya, pero ba't parang hindi mo na-appreciate? Nandun yung mga pagdududa. So, kung meron talagang issue before, hindi naman niya, guys, talaga, hindi kanya masisisi. Kasi nga, nagawa niya na eh.
pwede naman na ikaw yung may third party, ikaw yung nagkaroon ng third party at mararamdaman mo na parang medyo cold atong taong to. So, hindi nyo guys masisisi. So, parang ikaw siguro, kung ikaw yung nagkaroon ng third party, pwedeng ikaw yung natatakot sa sarili mong multo. Okay? So, ang nakikita ko kasi dyan guys, ayun na nga, kung ikaw yung may pagkakasala, parang nagigipit mo tong taong to. Dahil hindi mo nakukuha yung satisfaction, no? Hindi mo nakukuha yung same energy na gusto mong makuha sa taong to. Mahal ka naman niya, pero yun nga, cold talaga siya, guys. Kasi nga, meron kang issue, nagkaroon ka ng third party. Kung siya naman kayo siya nagkaroon ng third party dito, wala talaga siya, guys, emosyon. Okay? Kaya parang magagalit ka pa rin. So, saan ka lulugar? Wala kang makukuhang tamang emosyon or action or pwedeng kahit communication dito sa taong to. Hindi ko siya, guys, nakikita na ganon. Okay? Ayun yung outcome. Maayos niya pa rin to, pero kailangan pag-usapan. Actually, nakikita ko naman may pag-uusap The Hierophant. May pag-uusap naman talaga dito. Okay? Iwasan yung pagdududa. Hindi guys makakabuti. Tignan natin guys ano yung energy, no? Ano yung mga zodiac sign dito sa side ni person. Meron tayong Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Scorpio, and Virgo. Meron tayong Cancer. Yes, Cancer lang yung pinakita. Okay, Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Pisces, and Libra. Ayan yung mga energy sa side ni person. Tignan naman natin guys sa side mo. Ano yung mga malalakas na zodiac sign? Dito sa side mo, ayan. Ano yung nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Two of Swords. Naguguluhan ka. Alam mo, parang hindi mo talaga kaya na hindi nag-overthink. Ganun po yung nakikita ko dyan. And the World. Three of Cups. Celebration. Gusto mo lang maging masaya. Gusto mo lang ng peace of mind. So, siya yung makakapagbigay talaga ng peace of mind sa'yo. Yun yung pinapakita sa akin dito, guys. Basta gusto mo lang talaga maging masaya. Yun lang yung nasasagap ko. Yun nga lang, pwedeng hindi mo talaga nakukuha yung Two of Swords Nahirapan ka, ikaw yung nahihirapan ng loob dito sa relationship yung dalawa. So, parang ikaw yung overthinker dito sa relationship na to. Okay? Na parang baka masaya siya doon. Napapabayaan niya ako. Ganun Parang papunta siya guys sa paranoid. Parang nagiging paranoid ka. Tignan natin ano naman ang tingin mo sa person mo. Okay. Diba? Meron naman guys partnership Binibigay naman niya talaga yung assurance. Bumabawi naman siya kung nagkaroon talaga ng third party. Tingin mo sa kanya, niloko ka kasi niya So, nagiging cold ka sa kanya. Ang awkward na maging sweet pa sa kanya. Parang ganyan. Ayaw mong ibigay sa kanya yung pagiging sweet mo sa kanya before. Ngayon na ganito na kayo, parang para sa'yo ang dating ang awkward. Parang para sa'yo, parang yung mga taong nakakaalam kung ano yung naging problema nyo, nakakahiya. So, kaya pala, yung full spread ng card natin is judgment. Diba? Baka kasi ma-judge. So, ayaw mo ng ganon, yung i-judge ka ng ibang tao na, ay naman siya, ganyan. So, ang daming tumatakbo sa isip mo at iniisip mo yung sabihin ng ibang tao. Huwag mo na guys isipin yung sasabihin ng ibang tao kasi at the end of the day, kayong dalawa lang to Kayong dalawa lang to. Kung isipin mo yung ibang tao, masisira kayo. Kung patuloy mo guys tataasan yung pride mo, masisira kayo nito. Nakikita ko naman gusto niya talagang bumawi. So, bigyan mo siya ng chance. Okay? Ngayon, kung di mo talaga kaya, i-give up mo. Diba? Tignan natin. Ano naman ang magiging action mo? Meron tayong the Chariot, Death, and Two of Wands. So, yung magiging action mo kasi guys, padalos-dalos Sabihin, kung ano yung may isip mo ngayon, yun yung bigla mong sasabihin nang hindi mo guys na pag-iisipan kung ano yung gusto mong sabihin. Basta kung galit ka ngayon, galit ka talaga sabihin mo sa kanya. So, parang after mo ma-release yung negativity na yan, negative ba talaga yung na-release mo? Kasi pwedeng mas na-absorb mo palalo. Parang ikaw din yung nagsasuffer.
ang nakikita ko sa inyo guys, ikaw yung mas nahihirapan sa ginagawa mo na parang, sige, paninindigan ng person mo kung ano yung gusto mo, no? Ito yung gusto mo sa relasyon, sige, panindigan ko. Ikaw yung mas nag-overthink. Diba? Though, ang intention mo is meron siyang pagbabagong gawin sa buhay niya. Ang problema lang kasi guys, hindi mo rin naman siya makausap ng maayos kasi parang hindi ka niya sinasagot. Parang ganon. Ano naman yung magiging outcome? Hangman. Okay, and Hangman, meron tayong 7 of Pentacles and 9 of Wands. Huwag ka masyadong matalino. Huwag ka masyadong matapang. Mag-relax ka. Kasi okay naman yung nakikita ko sa person mo. Masyado ka nag-overthink talaga kasi ang tindi ng trust issue mo sa taong to. Okay? Kung magre-relax ka guys, hindi ka na mag-overthink dito. Mas magkakaroon ka ng kapayapaan. Okay? Mahal ka ng person mo, nagiging cold lang talaga siya sa'yo kasi pwedeng masakit siya magsalita or pwedeng ikaw yung masakit magsalita. Nagiging cold siya. Kung ano yung mga nasabi mo sa kanya guys, nasasaktan siya doon. Okay? Tao lang din tayo kahit may pagkakamali ang kapwa natin tao, nasasaktan pa rin yan guys. Tatandaan nyo yan. Tignan natin ano naman yung outcome. Okay, nakalimutan ko zodiac sign sa side mo. Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Cancer, and Sagittarius. Meron tayong Taurus, Capricorn, Sagittarius, Virgo na dito pa rin, and Aries, no? Okay, isa pa. Okay, Pisces, Taurus, and Capricorn, Libra. Okay. Kuha tayo ng dalawang card. Saan napapunta tong relationship na to? Two of Swords. Di ba nahihirapan? I think hindi kayo nag-work, no? Magkalayo kayo. Hindi kayo nag-work. Kailangan magkasama lang kayo. Yun yung pinapakita sa akin. And Knight of Pentacles. Ang nakikita ko parang nababagalan ka kasi sa kanya. Meron kang gustong gawin niya. Siguro hayaan mo siya. Baka kasi napipressure mo talaga siya. Okay, hayaan mo siya kasi may plano naman talaga siya, guys. Hayaan mo siya kung anong discard niya para sa relasyon niyo. Okay? Ayan. Ito yung Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Tignan natin ano ba yung love advice. Meron tayong true love. This is the romance of a lifetime. So, alam niyo guys, ito ha, talagang sa sobrang pagmamahal lang talaga to. Pero nakikita ko, ang taas ng potential nitong relasyon na to. Meron tayong attraction, di ba? Sobrang attractive si person mo sa'yo. So, kung questionin mo yung pagmamahal niya sa inyo, mahal ka talaga niya. Meron tayong retreat. Ayan. Kulang kayo sa bonding talaga, guys. Kailangan nyo mag-bonding. Ano yung gusto sabihin sa any person? Meron tayong our paths will always reunite. Pag ito guys yung nabubunot kong card, feeling ko talaga parang kapitbahay mo lang yan or malapit sa inyo or pwedeng sa circle of friends. Pwede rin naman guys malayo ka mag-anak. May ganong scenario guys, no? Okay, basta malapit lang sa inyo. Message niya, ayan no, namimiss ka nitong taong to. Sobra. Namimiss niya na rin yung dating ikaw kasi hindi ka na yan eh. Hindi na ikaw yan. Namimiss niya yung lambing mo sa kanya. Sobra. Okay, sige, tignan pa natin. Meron tayong I need to sort things out fits before I can come to you. So, meron pa daw siguro siyang aayusin mga problema bago niya i-pursue itong relationship niya na to. Or, tapusin niya muna yung mga struggle niya. Tapos, eto namang relasyon niyo yung next. Parang ganyan. So, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.